Kayo po ay nagta-target ng 5-minute response time. Unang-unang tanong, sapat ba ang ating resources at ang manpower to practically, realistically achieve Nagawa na namin yung yan. 5 minutes? Nagawa na actually yan. Hindi tina-target. Ginagawa na namin actually. It's just a matter of, Pag kami strengthening the tumawag policy. sa 911 ngayon, You can call 911. May sasagot sa'yo na police. kahit saan pong parte ng Pilipinas, Merong 27 o 28 na 911 centers na nakakalat sa mga major cities, no? Pero sa mga areas na walang, kasi yun ang ginagawa ng mga telecom natin, may parang geolocation detection na pag ikaw ay nasa Manila, ang bagsak ng 911 call mo nandun sa Paltok, sa may Barangay Bungad, sa Paltok, Quezon City, sa may PLDT doon. May automatic switchboard sila doon. Dati nandun ang call center, pero ngayon switchboard ang naiwan hindi, doon. paano po kung yung mga liblib na lugar, Kung probinsya? liblib na lugar na walang 911, kung halimbawa nasa Davao ka, ang 911 ay nandun sa Davao City mismo. Kung sa Pangasinan ka, meron parang sa Lingayen or sa, hindi ko na nasundan kasi under sa isang grupo ng DILG program yun eh. Pero So, kaya po ng 5 minutes? we can try. Call anybody in Quezon City. Hindi, anong Tell me the name anong of- realistic po? Hindi, kung hindi po dito sa syudad, kung sa probinsya po. Of course, ganito. Case-to-case basis naman yan, no? Sino ba ang naghahanap ng 5-minute response? Sino ba ang naghahanap ng 3-minute response? Yung 3 to 5 minutes response? Sa urban centers na naman eh. Dahil, ano ba ang mga tawag dyan? Nagkabanggaan, may riot, may gulo na kailangan mapuntahan, may nang hold up. So, yun yung mga may lasing na alas 3 ng madaling araw ay nagwawala. So, yun yung mga nire-respondihan natin. Basically, in urban centers that never sleep. Okay? Ito So, yun po ang focus nitong- Doon ang focus natin. Kasi pag nandun 5, naman sa... nagagawin niyo pong 3-minute response time. 5 ngayon ang sinisimulan and 3 minutes ang ating target dyan. Kasi naman, pag nandun naman sa liblib na lugar, ano ang mga insidenteng mga nangyari doon? May encounter ang insurgents at saka ang mga sundalo at pulis. Nakawan. Pwedeng nakawan. Pwedeng nakawan. May mga ganun. So, on those areas naman na mga wala sa urban centers, andun naman ini-strengthen natin ang ating mga force multipliers. Meron tayong mga barangay. Meron tayong ini-establish na mga patrol bases ng ating mga mobile forces. Okay. So, yun ang magpo-provide naman ng responde sa ating mga kababayan. Gaano katagal po bago ma-achieve ang 3 minutes? Well, you can call your friend in Quezon City right now on the air. Tawagan namin sa radyo ang ating command center. Pero and we send a policeman to that friend of yours within 3 minutes. Paano niyo po bine-verify yung mga tawag na dumarating? Kasi sigurado ko marami ring prank dyan. Maraming prank callers, pero yun nga ang sinasabi ko naman sa ating mga kababayan. Yung 911, enhanced 911 yan, yung revitalized 911, ang system dyan, may kasama dyan yung prank detection. At alam mo yung mga bot, tumatawag ang mga bot sa, Sa 911. may mga numbers na tumatawag sa 911, mga 100 calls in 1 minute. Bot. Pero automatic na detect ng system. Tapos yung mga tao naman, na prank lang ang ginagawa, ang gustong gawin, nadidetect naman yan, binablock namin. So, pag nablock na ngayon yan, pag may tunay ng insidente na kailangan mo na ng 911, hindi Ano ka na po ang crimes makakatawag. na pwedeng itawag sa 911? Paano po kung wari na scam ako online? Pwede ko itawag sa 911 yun? Well, pwede mong itawag at pwede ka namin i-refer sa tamang ahensya na makakatulong sa'yo. Pero ang bottom line dyan, pag halimbawa ikaw ay nabiktima at kailangan mo na responde, 911. Pero kung ikaw na biktima, hindi mo naman kailangan responde, na-scam na ang pera mo, punta ka na sa ACG para makuha ang statement mo at subukan natin na ma-recover ang pera na yan. Yun naman ang mga normal na mga ginagawa natin dyan. Investigasyon, nandyan na sa mga opisina natin.